Network and its management. The network and its management do not make any warranties on the opinions, views, expressions, and insinuations presented by the show, its hosts, and/or their guests. The network and its management shall not be liable to any claims or dispute arising from any mentions, expressions, or views presented by the show, its hosts, and/or their guests. Sa ilalim ng pamumuno ng ating ama ng pambansang pulisya, Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr., itinataguyod ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magandang gabi, ako po ang inyong lingkod at tagapag-ugnay, Police Captain Ruby Anjay Versida, Chief of Women and Children Complaint Referral Section ng Complaint and Referral Monitoring Center ng Police Community Affairs and Development Group. Agarang pagtugon sa krimen. Ako naman po si Police Executive Master Sergeant Jonathan Factora de Leon, Group Executive Senior Police Officer ng Police Community Affairs and Development Group. Kaya naman sa pangunguna ng ating ama ng pambansang pulisya, PNP Chief Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. Kayo po, mga mahal naming kasangbahay, ang aming inspirasyon. Kami po ang inyong Police at your service. Magandang gabi, simulan na po natin ang ating trending na programa. Tampok ang kanilang mandato, tungkulin at pinakabagong accomplishment ng Philippine National Police Civil Security Group. Sa likod ng bawat lisensyadong sandata at bawat uniformadong gwardyang nagbabantay sa ating mga establishmento, matatag na nakatayo ang Civil Security Group bilang administratibong bisig ng Philippine National Police. Hindi lamang sila mga tagasuri ng dokumento, sila rin ang arkitekto ng kaligtasang sibil na itinalaga sa maselang tungkuling regulasyon at pangangasiwa. Sa pamamagitan ng dalawang pangunahing sangay nito, ang FEO at SOSYA, tinitiyak ng CSG na ang bawat aspeto ng seguridad ay nasa ilalim ng batas. Ngunit ang kanilang saklaw ay higit pa sa mga ahensya ng seguridad. Sila ang nagsisilbing katuwang ng bawat sibilyang nagnanais maging responsableng mamamayan sa pamamagitan ng legal na pagrerehistro ng kanilang mga armas. Kaya ngayong gabi, mas alamin natin at kilalanin ang Civil Security Group. Okay, magandang gabi po sa lahat po ng mga nanonood, mga kababayan at tumatangkilik sa ating Police at Your Service. Magandang gabi po muli. Ako po ang inyong lingkod, Police Brigadier General Joyce Patrick Bulang Sangalang, ang Deputy Director po ng Civil Security Group. Bigyan lang po namin kayo ng konting mandato ng ating opisina. Ang mandato po ng Civil Security Group, actually dalawa po ang unit na naka-under sa Civil Security Group. Yan po ang Firearms Explosive Office namin at ang ating SOSYA. Kaya ang mandato natin ay bilang isang regulatory office, tayo po ang nagbibigay ng mga lisensya o mga license to operate at mga lisensya ng firearms and security professionals o yung mga security guards at yung mga license to operate ng mga private security training agency. Marami po ang mandato na nasa regulatory office under po ng CSG. At yan po ipagpapatupad ng, of course, ng Republic Act 10591 at ang Republic Act 11913, which covers the FEO and SOSYA. Sa mandato po ng Civil Security Group at ng FEO and SOSYA,
meron po tayong kaugnayan sa ating mga local government units at sa ating mga stakeholders kung saan inilalapit po natin ang serbisyo. Unang-una, para po maiangat natin ang datos natin sa mga expired param. Kaya ang ating pong mga stakeholders at ang ating mga LGUs ay nagre-request po ng mga caravans na tinatawag natin kung saan ang ating pong mga personnel ay pumupunta dito sa mga specific areas as requested, kung anong bayan, anong probinsya o anong region, doon po natin ginaganap ang caravan. At ito po ay kasama natin dito ang health service dahil sila po ang nagpo-provide ng neuro psychiatric examination. Kasama rin po natin dito ang forensic group kung saan sila po nagkakandak ng drug testing dito po sa mga caravan nito. Ang caravan po ay isang serbisyo ng CSG-FPO kung saan kami po ang pumupunta sa kanila para po ma-process o ma-renew ang kanilang mga firearms licenses o ma-renew ang kanilang mga ELTO at hindi na po nila kailangan pumunta rito. At kasama po natin dyan ang mga local regional and provincial police offices kung saan doon po kumisan ginaganap ang mga caravan. At kalimitan sa mga government offices or venues po ginaganap para po may security yung caravan natin. Pero po ito ay intended sa lahat ng ating mga LGUs or government personnel na may expired firearms or ELTO, plus yung ating po mga kababayan na private licensee or gun holders that they can avail of this caravan para po mapalapit ang ating serbisyo sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po dun sa mga lugar na medyo malayo po sa ating mga regional civil security units kung saan pwede po silang mag-avail ng ating mga serbisyo. Ang CSG po ang nagpapatupad ng mga regulasyon. Ano po? So ito pong mga licenses na to ay tinatransact sa ating mga opisina ng FPO at SOSYA para mapanatili po natin na unang-una ang integridad at transparency ng mga transaksyon na ito. Minumungkahi po natin na itong digitalization na po o digitalized na itong mga transaksyon na ito. At hindi na po, less human contact na ginagawa natin as much as possible. Although yung mga ibang transaksyon po ay meron pa rin tayong mga submissions na mga documents sa mga opisina na to. Sa integridad po ng ating personnel ng CSG, FPO at SOSYA, ako po ay makakasiguro na ang ating mga tauhan ay nagpapatupad ng tamang proseso na walang halong korupsyon. Hindi nagpapahuli ang CSG sa pagyakap sa teknolohiya. Sa pamamagitan ng digitalization, ang dating komplikadong proseso ay binigyang daan ang isang sistemang mas mabilis, tapat at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng mga makabagong online platforms ng CSG, ang aplikasyon para sa mga lisensya at permit ay hindi napasanin, kundi isang ginhawa, isang inobasyong naglalayong ilapit ang serbisyo ng kapulisan sa bawat Pilipino. Ito ang makabagong mukha ng regulasyon. Mabilis na transaksyon, tapat na serbisyo, at serbisyong nararamdaman ng mamamayan. Sa pagpapatupad po ng proseso, sinisiguro po natin na may transparency. Dahil ang ating mga proseso hindi lang po sa isang transaksyon. Yan po ay dumadaan sa mga divisions ng mga FEO at SOSYA. Kapag ang ating pong mga kliyente o ang ating mga clientele ay nag-submit ng complete, valid, and authentic document, ay wala na pong dahilan ang ating opisina para po hindi mapabilis ang transaksyon. Sinisiguro po namin na lahat ng transaksyon natin ay tama, mabilis, at naaayon sa pinatutupad ng ating regulasyon. Hindi nagtatapos sa pag-aproba ng papel ang tungkulin ng Civil Security Group. Mula sa mga security agencies hanggang sa bawat permit to carry firearms, nananatiling mahigpit ang kanilang regulatory functions. Sa pamamagitan ng post-to-post inspection, tinitiyak ng CSG na ang bawat requirement ay sinusunod at ang bawat panuntunan ay naipapatupad sa aktwal na operasyon. Sa ilalim ng sistemang ito, ang bawat lisensya ay may kalakip na pananagutan. Garantiya na ang seguridad ng publiko ay hindi nakasalalay sa dokumento lamang, kundi sa tunay na disiplina at tapat na pagtalima sa batas. Ang CSG po, binigyan namin ng acronym. Ang acronym po ng CSG actually is
client satisfaction guarantee. So ito po alam po lahat ng ating mga personnel o lahat ng mga tao, lalo na sa ating mga frontline services, na ang intention po natin ay dumating ang ating kliyente na nakangiti at pagkatapos ng transaction ay umalis din po ng nakangiti sa ating mga opisina. Napakasimple lang po ng ating mandato sa ating mga tauhan. Sabi ko nga, you must know your job, you do it well, you come on time, and then you just leave on time. Tapos na. So makikita po natin na ang ating mga personnel dito maagang dumarating. At sa pakikitungo po sa ating mga stakeholders, kuminsan hindi po natin naiiwasan, iba-iba ang taong sineserbisyohan natin at iba-iba rin ang attitude o behavior pag ginaharap natin sila sa ating mga frontline services. Pero unang-una po ay maximum tolerance. At the same time, kailangan po nating ma-explain sa kanila kung ano po talaga ang mandato, ang requirements at ang regulation para po mapabilis ang kanilang transaksyon. Kaya hindi po namin nagiging problema ito dahil ito pong ating mga tauhan ay well-trained dito. At the same time, alam nila kung paano makitungo sa ating mga kliyente. And we always have this values enrichment seminar. Palagi po natin ginagawa dito yan para mapanatili po ang kakayahan ng ating mga tauhan sa pakikitungo sa ating mga kliyente. And sa amin po palagi is you must be always God-centered. And kung minsan na meron pong sitwasyon na nagrereklamo sila dahil hindi nila lubos na naintindihan ang proseso o tamang proseso. Yung iba naman po ay nagmamadali. Akala nila pagka pumunta ka rito ay ngayon lang ay makukuha mo kaagad. Sabi ko nga po, kung magsasubmit ka ng complete, valid, or authentic document, walang po ang ating opisina para tumagalang yung transaction. Pero ito po ay may proseso. Lisensya ng gwardiya, lisensya ng firearms, dumadaan po yan sa masusing evaluation muna bago po ma-approve ng ating mga chief ng SOSYA at saka FEO o ng director ng CSG. And-explain po yan or pinapaliwanag sa ating mga kliyente na itong mga transaksyon na ito ay may kaukulang proseso. Kaya kung minsan nare-resolve po kaagad itong mga hinaing ng ating mga stakeholders dahil na papaliwanag naman pong mabuti ng ating mga tauhan na ang transaksyon ay kaakibat po ng proseso. Siguro po para mapanatili natin at mapabuti pa yung tinatawag nating client satisfaction guaranteed, which is the acronym for CSG. Meron po tayong mga ways forward o mga konkretong proyekto na gustong gawin ng ating director na si Police Brigadier General Rosie Alvarado para mas mapagaan pa ang mga proseso po ng ating mga frontline services na ino-offer natin sa ating mga kababayan. Ang nakikita po natin dito, hindi lahat ng ating mga aplikante ay computer knowledgeable, tinatawag nila pagdating sa ating mga frontline services. Nakikita po natin kung minsan hindi marunong mag-upload ang ating mga aplikante. So nagtatalaga po tayo ng mga personnel o mga ITs na tumutulong dyan na tinatawag po, gusto po maglagay ng kiosk na tinatawag ang FBO at saka SOSYA, kung saan pagka-apply mo, maliban po dun sa ating client services or quality service lane, ay dadalhin ka po dito sa ating mga kiosk, kung saan IT naman po ang tutulong sa atin dito para ma-upload, maturuan kung paano gumawa ng isang account, tinatawag natin SOSYA or FEO account, at mapabilis po dahil ito po ay hindi naman lahat ng ating mga kliyente ay oriented sa paggamit nitong ating mga automated uploading ng mga documents at kung paano po yung proseso. Dito po i-explain at tutulungan man-to-man po ang gagawin ng ating mga personnel dyan. Pagdating ng ating kliyente, tutulungan po ng diretso hanggang sa makarating po siya dun sa payment at saka printing ng kanyang license o ng kanyang ID. And hindi lang po ito sa mga LTOC, hindi lang po sa mga
security guards licenses. Ito po ay pangkabuuan, At ilalatag po namin ito hanggang sa baba sa ating mga regional civil security units. Dahil yung ibang mga aplikante po ay pumupunta po dito sa civil security units natin. Yung iba naman po dito sa ating one-stop shop. Kaya tinatawag nilang one-stop shop. In short, ang instruction po ng ating butihing director ay lahat po ng frontline services ay mapanatiling mabilis, transparent at maintegridad ang serbisyo publiko na binibigay ng ating mga personnel sa CSD. Ngayon, ating pakinggan ang mga mensaheng punong-puno ng inspirasyon at mahalagang paalala. Isang patnubay para sa mas ligtas na komunidad. Na po sa ating mga kababayan, unang-una lang po kabilin-bilinan po ng ating pamunuan na wag po kayong makipag-transact sa mga fixer. Dahil sa atin po, wala na pong fixer. Hindi na po uso yan. Mahihirapan na kayo, mapapataas pa yung sinisingil kung minsan, at kung minsan ay fake o fake pa yung binibigay po na lisensya ng ating mga fixer. Ang ating pong opisina ay ang one-stop shop, ang civil security group, ang FEO at SOSYA. Dito po yan sa loob ng Camp Crame, hindi po sa labas. Pangalawa, meron po tayong mga regional civil security units kung saan sa buong Kapuluan, meron po kayong, pwede po kayong pumunta sa mga regional offices namin at doon po kayo mag-transact. At meron din po kami mga satellite offices naman within Metro Manila. Nandyan po yan sa mga SM natin. Nandyan po yung mga satellite offices natin. Doon lang po kayo mag-transact. At para po hindi kayo mabiktima itong mga mapanlinlang at mapagsamantalang mga fixer kung saan ang ibibigay na license sa inyo hindi po nanggagaling sa mga respective offices namin. Ang mga printer po namin ay nasa loob ng mga opisina namin, wala po sa labas. Ang CSD po ay taos puso ng magpapasalamat din po sa ating Chief ng Philippine National Police, Police General Jose Melecho Corpus Nartates Jr. Sir, sa inyo pong suporta at sa lahat ng polisiya na aming pinatutupad ay naayon sa polisiya ng bagong PNP at para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Muli, ako po si Police Brigadier General Joyce Patrick Bulaon Sagalang, ang Deputy Director po ng Civil Security Group. Nagpapasalamat kami sa PICAG kay Police Brigadier General Vina Guzman sa pagbibigay ng pagkakataon na maibigay namin at maibahagi sa ating kababayan ang mandato. At sa atin pong Chief Philippine National Police, Police General Jose Melecho Corpus Nartates Jr., sa lahat po ng suporta na binibigay sa ating civil security group. At ito po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Yan po ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman ng PNP CSG. Tutok lamang kayo mga kasangbahay at magbabalik ang pulis at your service. We got Yakult for tulong protection. Only Yakult has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka tiyan! Super El Nino, malalakas na bagyo. Ano ba talaga ang dapat paghandaan ng bawat Pilipino? Hindi lang yung dry spell or yung drought, kundi magkakaroon tayo ng maraming tubig muna bago tayo makaranas ng kakulangan sa tubig ulan. Alamin ang tunay na epekto ng Extreme El Nino at bakit mas delikado ang maling impormasyon tungkol dito. Ang cervical cancer po kasi talaga ang importante sa kanya yung human papilloma virus, kung ano po yung nagkukos. At madalas po nakukuha po talaga yon sa pakikipagtalik. Ang cervical cancer ay isang sakit ng kababaihan na hindi agad namamalayan. Kaya marami ang namamatay sa sakit na ito dahil hindi agad naaaksyonan. Alamin kung paano ito maaagapan.
manood ng Doctors on TV ngayong linggo alas 9 ng umaga. Dito lang sa UNTV. After a night of rewriting love at the Mall of Asia Arena, Wish Date is now heading to Dagupan. Don't miss a special run of Wish Date Rewrite happening this May 31 Sunday 7 p.m. at CSI Stadia Dagupan, featuring live performances from Aquila Packing, Over October, and OPM legends Apo Hiking Society, with a special screening of the Rewrite film starring Vivory and Joao Constancia. Wish Date Rewrite, May 31, Sunday, 7 p.m. at CSI Stadia Dagupan. Get your tickets now! Nagbabalik po ang mga programa ng Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas muli sa inyong Police at your service. Dumako naman po tayo sa programa at pulisiya ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSYA. Sa pagpapatuloy ng espesyal na pagbabahagi ng programa at mga aktibidad ng tanggapan ng pambansang pulisya, partikular mula sa unit ng Civil Security Group, sinadyang puntahan ng Police at Your Service Team ang isa sa mga opisina na nangangasiwa, nagbibigay ng pahintulot at higit sa lahat ang nag-aaproba sa mga pangunahing dokumento at lisensya ng bawat aplikanteng gwardya. Gayun din, ito rin ang nagbibigay ng kaukulang lisensya sa mga personalidad na may hangarin na magpatakbo ng negosyo na may kaugnayan sa security agency. Ating alamin ang mga prosesong nararapat pagdaanan ng bawat aplikante. Magandang araw po mga kapulis at your service. Ako po si Police Colonel Dennis Villanueva Rodriguez, ang Chief ng Security Licensing Division ng SOSYA or Supervisory Office for Security and Investigation Agency. Ngayon po ay nandito tayo sa One Stop Shop Building at samahan niyo po ako upang maipaalam sa inyo kung paano po ang proseso ng pagkuha ng lisensya ng isang gwardya. Ito po ang pagbibigay po ng lisensya sa ating mga gwardya, ang isa po sa mga serbisyong ibinibigay ng inyong SOSYA. Ngayon po ay nandito tayo sa public assistance desk natin. Dito po sa stage na to ay ini-evaluate ng ating mga police officers kung ano yung pangangailangan ng ating mga kliyente. Karamihan po na pumupunta rito ay nagpapa-assist po sila tungkol sa kanilang online LESP account or yung License to Exercise Security Profession. Lagi po natin silang pinapaalalahanan na hanggat maaari, bago sila pumunta rito, ay meron na po silang online LESP account. Pero sa mga kababayan po natin na talagang hindi po techie or walang cellphone o nagkakaproblema sa kanilang mga online account, dito po natin sa desk na ito sila tinutulungan. Nang sa ganon ay yun po ang start ng ating pagpoproseso ng kanilang mga lisensya. Ngayon naman, nandito tayo sa SLD evaluation. Dito sa stage na ito ay ini-evaluate ng ating mga evaluator yung mga dokumento na ipinasa
ng ating mga aplikante. Tinitingnan ng ating mga evaluator kung valid, authentic at complete yung kanilang mga isinabit na dokumento. So sa makatuwid, tinitingnan ng ating evaluator kung wasto, tama at kumpleto ang mga dokumento na kanilang in-upload sa kanilang online LESPE account. Dito naman sa stage na to yung STMD evaluation. Dito bine-verify ng ating mga evaluator kung tama ang isinabmit nila na mga training certificates. Kung saan sila nag-training at kung tama ba yung mga dokumento na kanilang isinabmit. Maliban diyan, ipinaliwanag din ni Police Colonel Rodriguez ilan pang hakbangin na dapat iproseso at pagdaanan ng mga aplikante bago pa man sila pagkalooban ng kaukulang lisensya. Pagkatapos natin na evaluate yung mga dokumento at nakita natin na tunay, wasto at kumpleto, dito naman sila pipila sa OP printing. So ipiprint na yung mga kaukulang dokumento nila nang sa ganon ay magbabayad nila sila sa land bank. So kung makikita nyo po, nagbabayad na po yung ating mga kliyente at pagkatapos po nilang mabayaran yung mga kaukulang halaga ay bibigyan po sila ng SBR or yung special bank receipt na katunayan na sila po ay bayad na. So nandito na po tayo sa capturing, ibibigay lamang po nila yung kanilang special bank receipt, katunayan na sila ay nakapagbayad na ng mga kaukulang bayad para ngayon ay sila ay kukuhanan na ng pictures at biometrics. Dagdag pa rito, tinitiyak ng SOSYA na ang bawat detalye ay walang pagkakamali sa pagkakakilanlan at impormasyon ng kliyente. Narito ang uling prosesong pagdadaanan ng ating mga aplikante. Makatapos pong makuha ang kanilang litrato, ito na po yung pinakahuling proseso, ang ID card printing, kung saan ipiprint na po yung kanilang mga lisensya. Sinisigurado po namin, pinapacheck po namin sa mga kliyente kung tama ang mga detalye na naandoon sa kanilang card. At kung mali naman po, ay tinutulungan din po namin sila upang maiwasto yung mga detalye na naandoon sa kanilang lisensya. Dumating po kami dito, nagpapasok po sila ng mga 7. Tapos yung naging proseso po is mabilis. Tinulungan po kami ng mga pulis. May assistance po sila kung ano po yung gagawin, ano po yung pagkakasunod-sunod. Together po sa pag-process ng online at saka yung sa mga papel po. Tapos na po ako, nakuha ko na po yung license ko. Kaya sobrang bilis po, napakabilis po ng proseso nila. Kaya napapasalamat po sa PNP na pinabilis nila yung serbisyo nila sa pagpapaayos ng lisensya po. Ngayon naman, bilang parte ng ikalawang bahagi ng pagsasalaysay at talakayan ng mandato, programa at aktibidad ng tanggapan ng pambansang pulisya, partikular mula sa unit ng Civil Security Group, sinadyang puntahan ng pulis at your service team ang isa sa mga tanggapan na sakop ng PNP Civil Security Group na nangangasiwa sa mga pangunahing dokumento at lisensya ng aplikanteng gwardiya. Gayon din sa pagbibigay ng kaukulang lisensya sa mga nagnanais magpatakbo ng negosyo na may kaugnayan sa security agency. Ang Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. Dito aming nakapanayam ang isa sa mga opisyales ng SOSYA. Isang magandang gabi po sa ating lahat sa nanonood ng Police at Service. Ako po si Police Colonel Rodrigo El Bago Jr., ang Assistant Chief ng SOSYA. Ang mandato po ng SOSYA ay ang una na magbigay ng lisensya para sa mga gwardiya, magturo at mag-regulate ng ating mga policy regarding sa mga gwardiya po. At ang deploy ng mga gwardiya ay isa rin po natin tinitingnan upang mapabilis yung trabaho ng mga gwardiya. Bibigay po ng lisensya sa kanila, yun po ang binibigyan ng prioridad ng ating bagong Chief SOSYA, ang digitalization ng bibigay ng gwardiya, yung online processing nila sa lisensya, sa LTO, yung tinatawag, License to Operate, to purchase of firearms,
Lahat po yan ay ginagawa namin digitalization para mapabilis po ang ating pag-proseso ng mga kanilang mga application. At isa pa rin po yung ating neuropsychiatric test na kaugnay na rin kasama na rin po ang health service. Nakipag-usap na rin po kami sa health service upang mapabilis po yung pag-validate ng neuropsychiatric result ng mga nag-a-apply nating gwardiya. Dagdag pa rito ang paglilinaw niya sa kung ano ang kanilang mga naging batayan para sa bawat empleyado ng pulisya na tumutugon sa direktiba ng hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas sa usapin ng profesionalismo. Sa pamamagitan po ng pagtatanggi ng mga uri ng pabor, lagay, o special treatment, lahat ng transaksyon ay dapat dumaan sa tamang proseso, documented at transparent. Mahalaga rin ang regular reminder sa personnel tungkol sa accountability and ethical standard na ginagawa namin dito sa posto. Maliban dyan, malugod din inisa-isa ni Police Colonel Bauto Jr. ang mga sistemang pinaiiral at sinusunod ng opisina ng SOSYA, lalo na sa mga empleyado ng pulisya na nagbibigay ng serbisyong mabilis para sa mga kliyente nila. Nire-remind po natin ang ating tao sa pagpatupad ng zero tolerance policy laban sa korupsyon dito sa amin sa SOSYA. Mahalaga ang background investigation upang matiyak na ang mapasang security profession ay qualified, trustworthy, at walang history ng maaaring mangimbanta sa publiko. Isa itong preventive measure upang mapanatili ang kalidad ng security service sa bansa. Tinitiyak po natin na ang mga pumapasok na security guard o yung mga binibigyan nating lisensya para maging security guard ay mapagkakatiwalaan, makatutulong sa pamayanan, katahimikan ng ating bayan upang makatulong din sa partikular dun sa ating police force para sa kapayapaan ng ating komunidad. At para naman sa mga tinatawag na bogus na training center ng mga gwardya, narito ang paliwanag at inisyatibong hakbang na isinasagawa ng pulisya ukol rito. Binigyan po natin ng diin sa Security Training Management Division na mag-conduct sila ng inspection tungkol dito sa mga training center na ito, nagkakandak ng pag-aaral upang masigurado natin na walang kolorum at check natin na tama yung kanilang ginagawa sa proseso ng training at maiwasan natin yung fly-by-night na mga security training agencies. Meron kaming nare-receive minsan na fly-by-night, sabi niya. Kasi sa dami pa naman ng security natin, security agency natin, unang-una kulang ng tao ng SOSYA para ma-inspection sila. Pati dun sa RCSUs natin na tinatawag dun sa regional center natin, unit natin, kulang pa rin yung mga tao. So, nahihirapan. Ang isang ginagawa namin dyan ay ang pag-ugnayan sa mga security training agencies, sa private security agencies para mapag-usapan kung anong problema nung nababalita natin ng fly-by-night para ma-check natin kung meron ng fly-by-night. Sabi ko nga kanina, itinalaga natin yung STM din natin or yung Security Training Management Division natin sa mag-conduct ng inspection dun sa mga training agencies. Samantala, ukol naman sa mga establishmento o training center na nagkakaroon ng suliranin sa kahandaan sa pagresponde sa tawag ng tungkulin ng kanilang mga gwardya. Ito naman ang serbisyong mabilis na inilalaan ng pulisya. Nagkakaroon po kami ng ugnayan o rin natawag dialogue with this establishment. Nagbibigay kami ng seminar, nagbibigay din kami ng security advisory para dun sa mga business establishment para hindi po masayang yung mga ilalagay natin gwardiya doon. Upang maging handa po yung ating mga security sectors with regards to bomb threats, active shooter, incident, or disaster, magkakandak po tayo ng pag-aaral or binabago po namin yung POI na sinasama namin na tinuturo sa kanila kung ano bang dapat gawin o ano ba ang unang responde ng mga security guards na naka-deploy pagka nagkaroon ng bomb threats, active shooter incident or disaster response. Sinasanay po natin sila
Parang sa pulis lang, meron tayong tinatawag na enhancement training, priority training, specialization training. Yung sinasama na po natin sa POI natin, yung program of instruction para kung masama sa subject na tinuturo sa akin. At bilang panghuli, ito ang iniwang panawagan at mensahe ni Police Colonel Rodrigo Bauto Jr. sa publiko para sa ngalan ng serbisyong tapat. Sa lahat po ng mga nanonood, binibigay po namin na huwag po kayong magtubiling magsumbong sa amin kung may mga gwardiya o security guard na maabuso. Ay, yan po ay ina-action na namin. Kumbaga sa police, meron silang motopropyo. May motopropyo din po kami dito sa Sosya na iniimbestigahan din po namin yung mga police na nadadamay sa mga kung anong krimen, harassment, pagmamalabis. Yun po ang aming ina-action dito sa Sosya. Muli, ako po si Police Colonel Rodrigo L. Bauto Jr., Assistant Chief ng Sosya. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ito po ang bagong PNP sa bagong Pilipinas tungo sa tunay na kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kaya sama-sama natin itong kamtan sa pagbabalik ng inyong Police at your service. We got Yakult! Partulong Protection! Only Yakult has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka dyan! Mga kamanibela, nandito na sa Pilipinas ang all-new full electric SUV na inaabangan ng lahat, ang BYD Sea Lion 7. Parang nakaka-intimidate siyang i-drive. Pwede ring buksan ang sasakyan gamit lang ng card. Nice one! So pwede natin buksan yung pintuan. Go! Hapak ng malakas. Ang bilis! Nakuha niya kaagad yung 100. At sobrang tahimik. Tingnan nyo yung gulong lang yung maririnig ninyo. Pirma muna bago I do? Prenup agreement. Protection ba ito o paghahanda sa hiwalayan? Alamin ngayong Huwebes, alas 7 ng gabi sa Huntahang Legal kasama sina Attorney Mimi Sandoval Sebrio at Attorney Joey Domingo. Batas na maiintindihan ng lahat dito sa UNTV, your public service channel. After a night of rewriting love at the Mall of Asia Arena, Wish Date is now heading to Dagupan. Don't miss a special run of Wish Date Rewrite happening this May 31, Sunday, 7 p.m. at CSI Stadia, Dagupan. Featuring live performances from Aquila Packing, Over October, and OPM legends Apo Hiking Society, with a special screening of the Rewrite film starring Vivory and Joao Constancia. Wish Date Rewrite, May 31, Sunday, 7 p.m. at CSI Stadia, Dagupan. Get your tickets now! Iba na ang mundo ngayon. Ang pag-scam, online na rin. At sa isang iglap, maaaring mawala ang buong buhay mong pinag-ipunan, buong buhay mong pinaghirapan. Mag-ingat sa mga website na hindi lehitimo, mga link na ipinadala sa pamamagitan ng text o online messages, lalo na kung hindi mo naman ito hinihingi. Ang one-time password at online account app password ay personal. Huwag ipaalam sa iba. Kung na-scam, palitan agad ang password ng iyong account at mag-report sa mga otoridad. Hindi biro ang ma-scam online. Buhay at kinabukasan ng pamilya ang nakataya dito. Kaya todo ingat, mga kasangbahay. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel.
Nagbabalik po ang bagong PNP sa pamumuno ng ating Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy na nagsisikap upang marating ang ganap na payapa at maunlad na bagong Pilipinas. Tunghayan po natin ang mga paglaban kontra illegal o loose firearms ng Firearms and Explosive Office. Narito po. Hindi lamang bakal at pulbura ang kanilang binabantayan, kundi ang mismong kaayusan ng ating lipunan. Sa likod ng bawat lisensyadong sandata ay ang masusing mata ng isang tanggapang hindi natutulog sa pagpapatupad ng batas. Samahan niyo kami upang kilalanin at alamin ang mga mandato at adhikain ng Firearms and Explosive Office, ang ating FEO. Magandang gabi sa ating mga tagapanood ng ating Police at Your Service. Ako nga pala si Police Lieutenant Colonel Raymond R. Lumapay, the Assistant Chief EMD ng FEO. The FEO is mandated on the control, supervision on the firearms and explosive. And yung opisina po namin FEO ay may 3 division. Yun po yung EMD, Enforcement, Management Division, at saka yung Explosive Management Division, at saka yung Firearm License Division. Yung 3 po yun ang bali nagko-compose ng EPO. AMD po ay sila po yung opisina na kung saan yung mga revocation po ng mga firearm, yung mga kaso with related to mga firearms na nire-revoke, at saka yung inspection po na kinakandak sa mga firearm dealers, at saka yung mga permit to transport na ini-issue doon po sa mga gustong magdala ng kanilang mga firearm. It's either mga sports shooters o kaya po yung mga firearms galing po sa mga diplomats o mga embassies, dumadaan din po dito sa EMD. And next po is yung FLD natin, kung saan po yung Firearms License Division, sila po yung nakatalaga para mag-rehisto po ng mga firearms natin at saka yung mga health po. At yung Explosive Management Division po naman, sila po yung nakatalaga doon sa mga explosive registration po ng mga kumpanya. So, any chemical, controlled chemicals na mayroon ng isang kumpanya, sila po ang in charge po doon. Bahagi ng mga pangunahing reforma ng FEO under ng CSG ang pagpapalakas sa digitalization ng LTO-FP at firearm registration. Ang hakbang na ito ay hindi lamang para sa bilis ng transaksyon, kundi isang estratehikong paraan upang tuluyang wakasan ang sistema ng fixers at matiyak ang integridad sa bawat aplikasyon. With regards po sa safety ng storage monitoring, the explosive, the private companies and industries, ang Explosive Management Division po natin ay nagkakandak po siya ng proactive na inspection. Regular po yun. Regular po na inspection. Aside po doon sa request po ng isang stakeholders kung saan sila ay magre-renew na ng kanilang mga lisensya. So, yun. Yung pinakamalaga din is yung inspection po ng mga storage facilities. Para po ma-access po tayo ng ating mga kababayan mula sa probinsya, may mga RCSU o Regional Civil Security Unit tayo na tumatanggap din po ng mga nagkikater sa mga application po ng resto at mga application ng LTOP para registration, yun po. At gumagawa rin, mayroon din tayong mga mobile caravan na ginaganap sa mga satellite RCSUs natin. Upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, nagpapatupad ang CSG ng isang matibay na mekanismo ng pagsusuri. Hindi sapat ang pagnanais lamang na magkaroon ng lisensya. Bawat aplikante ay sumasailalim sa masusing background investigation sa pamamagitan ng aktibong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang directorates ng PNP.
Layunin nito na siguraduhing walang anumang bahid ng criminal record ang sino mga hawak ng armas. Kasabay nito, ang bawat individual ay kailangang pumasa sa neuropsychiatric evaluation at drug test upang matiyak ang kanilang katatagan ng pag-iisip at kalinisan ng pagkatao. Ang mga hakbang na ito ay nagsisilbing huling barikada upang matiyak na tanging ang mga karapat-dapat, disiplinado at may malinis na layunin lamang ang mabibigyan ng pribilehiyong magmay-ari ng lisensya. Sir, pagdating po dyan sa mga serbisyo, mga complaint ng ating mga mamamayan, pinapaabot namin sa ating mamamayan na kami po ay sa APO, zero tolerance po kami dyan sa pagdating sa mga fixers na nangyayari, kung meron man. So, rest assured po sa ating mamamayan na wala po talagang di namin tinatolerate yung mga ganyang gawain dito sa aming opisina. So, kung may alam kayong may gumagawa niyan, kung maaari pag-alam po sa amin para ma-actionan po namin ng maaga yung mga complaint po. Kung sakasakaling may may nalaman kayo na may gumagawa nun, pakisumbong na lang po sa amin through po sa 911, pwede din. At pinaparating din namin na kami po sa APO ay sinisiguro po namin yung transparency at integridad po ng aming opisina. So pinapatupad po namin yung mga batas kagaya po ng ease of doing business, where kung saan nilalagay namin yung mga charter statement namin at citizens charter at malinaw na proseso at mga requirements para sa kuha ng mga aplikasyon. For the information po ng ating mga kababayan, kami po sa APO ay pinapatupad po namin yung batas ease on doing business, kung saan nilalathala po namin yung citizens charter namin malinaw at naglalahad ng proseso, mga requirements at kung ilang minuto maaaring mapaprocess yung mga application. So lahat po ng transactions ito ay standard at wala pong fixing o palakasan. Sa layuning itaguyod ang ease of doing business, tinitiyak ng CSG na malinaw na nakalatag ang kanilang Citizens Charter. Ito ang nagsisilbing gabay ng publiko upang matiyak ang isang organisadong proseso ng aplikasyon na sumusunod sa itinakdang pamantayan, isang sistemang walang puwang para sa fixing o palakasan. Hindi lamang sa loob ng opisina nagtatapos ang kanilang tungkulin, dahil sa isinasagawa rin ang mga mahigpit na inspeksyon sa mga gun store at firing range sa buong bansa upang masiguro ang mahigpit na pagtalima sa batas. Upang mapanatili ang mataas na antas ng transparency at security, inihikayat ng publiko na gamitin ang linyang 911 para sa anumang reklamo o ulat ng katiwalian. Sa ilalim ng mga mekanismong ito, pinapatunayan ng CSG na ang bawat hakbang ng kanilang serbisyo ay nakasandig sa integridad at tunay na malasakit sa mamamayan. With regards po sa mga inspection at safety ng mga firing ranges, yun nga, nagtatanda kami ng regular na inspection. Isa is yung ino-audit namin yung mga license nila kung renewable na ba o hindi pa. Tapos, yung mga compliance nila, hindi monitoring, hindi kung ilan yung mga nabenta o ilan yung mga pumapasok sa mga firing ranges nila. May monthly compliance sila doon na sinusunod at sinasubmit sa atin. Plano mo bang kumuha o mag-renew ng lisensya ng baril? Huwag nang mag-alala sa proseso. Makakasama natin ngayong gabi si Police Major Robert Alvin Gutierrez, ang OIC ng CSG One Stop Shop, upang ipaliwanag sa atin ng detalyado at mabilis ang mga dapat nating gawin. Magandang araw po. Ako po si Police Major Robert Alvin Gutierrez, ang officer in charge ng Civil Security Group One Stop Shop, located po dito sa Gate 1 ng Camp Crame.
Dito po tayo upang i-explain po yung process ng aming opisina patungkol po sa license to own and possess firearm. Ito po yung mga una nating gagawin. Po tayo, pagdating po natin sa lobby, unang-una po natin gagawin, sabihin po natin sa ating mga naka-duty kung ano po ang ating aasikasuhin na transaction for this day. Kung license to own and possess firearm or renewal po ng ating mga firearms. Kung makikita nyo po, dito po sa gawing kanan natin, dito po yung mga requirements. Makikita nyo po dito sa ating tarpaulin, yung ating mga requirements para po sa new application at saka renewal ng ating license to own and possess firearm, pati na rin po sa renewal ng mga firearms. Dito po tayo pupunta pagkatapos po natin sa lobby. Dito po tayo dadalhin ng ating mga duty. Sa online assistance po ng ating mga regular customers and or clients, or dito po sa government and retired military personnel. Dalawa po kasi yan para magkaibang linya at para mas makita din po yung mga ating men in uniform and government service. Pagkatapos po nating ma-distinguish kung sa regular, senior, or government lane po tayo, dito naman po tayo, i-assist po tayo yung personal ng ating mga PNP personnel kung paano po magawa or i-open po yung ating mga account sa system po ng FEO. Pagkatapos po nating masubmit ang ating mga accounts through our online assistance with the personnel of One Stop Shop, diretso na po tayo para sa neuropsychiatric at drug test examination. Dito rin po makikita sa first floor ng ating opisina. Pagpasok po natin sa neuropsychiatric examination, makikita po natin yung mga steps na dapat po natin gawin. Makikita naman po sa ating mga signs. Pagkatapos po ng mga steps dito sa labas, papasok na po sa loob ang ating mga clients na gusto pong kumuha ng neuropsychiatric examination. Ngayon po, nandito naman po tayo sa drug test ng mga clients, yung mga gusto pong kumuha ng license to own and possess firearm. Dito po magsisimula, papasok lang po sa room nila at dito na po ipapacilitate ng mga personnel po ng ating forensic group. Pagkatapos po, mag-neuropsychiatric examination at drug test ng ating mga kliyente, sila po ay mag-aantay ng resulta nito hanggang ma-approve po ng ating chief FEO ang pagbayad ng kanilang mga dapat bayaran. Pagkatapos po ma-approve ng request ng ating mga kliyente, ito po ang kanilang mga dapat bayaran. Makikita nyo po, meron pong pang-private individual, meron pong mga pang-gobyerno, at meron pong pang-senior citizen. Sa huli, nag-iwan naman ng panawagan at mensahe si Police Lieutenant Colonel Lumapay sa taong bayan na kanilang handang pagserbisyuhan sa anumang oras ng araw. Sa ating mga kababayan, pinaparating po ng yung Firearm and Exclusive Office na maaaring po kayong magsumbong sa amin kung ano mang mga anomalya o mga hindi ka nais-nais na mga gawain ng ating mga personnel o sino mang kilala nyo na naging fixer po ng ating opisina. So, lahat po yan ay mga illegal. Nais po namin iparating sa inyo na handa ko po kaming tumugon at mahalaga po ang inyong mga cooperation para sa kaayusan ng ating pinibigay na serbisyo. Kung maaari po ay mag-text o tumawag sa ating hotline number ng opisina ng EMD 0977-666-8942. Yun po ang ating hotline dito po sa opisina ng EMD. Muli, ako po si Police Lieutenant Colonel Raymond Lumapay, Assistant Chief EMD ng EPO. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula sa serbisyong mabilis,
tapat at nararamdaman ng ating PNP Civil Security Group. Mga mahal naming mga kasangbahay, marami pong salamat sa patuloy na pagtitiwala at suporta ng inyong pambansang pulisya. Sa paggabay ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. tungo sa ligtas at maunlad na bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino at sa pamumuno ng ating Chief PNP, Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr., kami po ang inyong bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ako po ang inyong lingkod at tagapag-ugnay, Police Captain Ruby Ann J. Versida, Chief of Women and Children Complaint Referral Section ng CRMC PICAG. Ako naman po si Police Executive Master Sergeant Jonathan Factora de Leon, Group Executive Senior Police Officer ng PICAG. Patuloy po nating suportahan ang inyong PNP at ang ating pamahalaan tungo sa ganap na kaayusan at kaunlaran ng ating inang bayan. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Sabado sa patuloy na pagpapakita ng serbisyo ng inyong pulisya para sa bayan at mamamayan ng inyong Police at your service. Dahil kami sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Salamat sa Diyos, mabuhay ang pambansang pulisya, mabuhay ang ating inang bayang Pilipinas. Ang mga members po